Hello guys, welcome to our vlog. And we are celebrating 3 years of anniversary. So we're gonna ask each other's questions why we are keep doing. Ginagawa po namin tong video na to para mabalikan namin kung yung reason bakit namin minahal yung isa't isa. Why do you love me? Or why did you hesitate? Ano ba yun? To love you. Oo. Bakit nga ba ako nag-hesitate na mahalin ka? Kasi syempre, di ba, single ka, bachelor ka, tapos iniisip ko rin kasi na single mother ako, baka kapag minahal kita, magkakaroon ka ng responsibilidad, may anak na ako, tsaka yung inisip din ng pamilya mo na bakit single mo na pipiliin mo, pwede ka namang mamili ng single din na pwede mong mahalin, yan. Kaya yun, naging hesitant ako na magjowa nung katulad. Naging hesitant din ako na pumasok sa relationship na mag-take ng responsibility. Kasi dati, aminin ko sa'yo bigla, siguro may mga ka-MU ako, pero ayokong mag-commit. Okay lang kami na ayoko lang mag-commit kasi syempre, iniisip ko pa rin yung anak ko. Yun, ganun. Ikaw, bakit ka naging hesitant na naging girlfriend ako? Naging girlfriend kasi wala naman ako pinipili kung sino man ang gusto ko mag-girl. Kung ano man ang situation. Kaya lang siguro nung time na nag-decide ako na maghiwalay na tayo, na dahil inisip ko yung ibang tao na ganito, di mo kaya yan kasi nga single mom, magastos yan, baka hindi kayo magkaintindihan, gano'n. Dahil nga iba yung single girlfriend sa may single mom, di ba? So parang nakinig ako dun sa mga ibang tao na gano'n ang sinasabi. So para sa akin, hindi na ako naginig doon. Na-realize ko na ang love, hindi lang dahil sa kung ano yung single mom ka. Ang love kasi malaki yan eh. Pwede mo mahalin yung hayop, pwede mo mahalin yung bagay, pwede mo mahalin yung tao, kahit anong situation ng tao. So, even single mom, pwede mo mahalin. So, mas maganda nga single mom kasi dalawang nagmamahal sila. Kaya, yun ang pati yung anak mo. So, ang pera, hindi wala naman yun sa pera, or on love lang yan. Teamwork, gano'n, hilahan pataas. So, kaya yung relationship namin, kahit umabot kami ng 3 years, so, gano'n, na-realize ko na worth it. So, worth it ba para sa'yo na pinili mo ako? Worth it. Kasi sa'yo ko lang nakita lahat na kung ano man yung naging kulang ko, kung paano naging better person, diba? Alam. Natatandaan ko pa dati, talaga, nakipaghiwalay siya sa akin. Kasi daw, nakipaghiwalay siya sa akin, tapos, ayaw niya akong ipakilala sa parents. Hesitant siya, hindi naman ayaw. Yung parang nahihiya ako nun kasi nag-overthink siya. Sobrang overthink siya. Hindi ko alam kung anong sasabihin naman. Sabihin nila. Oo, yun. Kaya, ilang taon na tayo? Mag 1 year. Bago niya pa sinabi na may girlfriend siya. Hindi naman sa pakilala. Okay lang naman na hindi niya muna ako ipakilala. Pero yung
malaman ng pamilya na may girlfriend siya na single na almost 1 year. 1 year. Mga 9 or 8 months niya pa bago nasabi na may girlfriend siya. Yun lang. Siyempre, for me naman, medyo masakit na, hindi naman masakit, yung parang, for me, naintindihan ko siya na hindi siya maging proud na may single mom siyang gano'n. Kasi nga, single mom, tapos single siya. Kasi siya, yun, okay lang naman sa akin. Okay lang sa akin, inintindi ko naman siya. Pero, syempre, sa akin, nagdadalawang isip din ako nung mga time na yun na, baka hindi rin ako magustuhan ng family niya kasi nga single mama ko. Yun. Medyo mahirap talagang mag-commit talaga kapag single mom ka. Kasi, iniisip ko yung anak ko, kung matatanggap ba niya, kasi hindi pa rin nga sila nag-meet. So, iniisip ko kung matatanggap niya yung attitude ng anak ko, yung magugustuhan niya, ganun. Yun din talaga. Kaya ang sa bilang single mom, napakahirap mag-commit sa bagong relationship. Talaga. Yun. Pero ngayon, 3 years na kami, kaya namin ginagawa tong video na to kasi naging successful lang ang relationship dahil kahit anumang situation ng love is kung pareho kaming maghihilahang pataas para magbago yung to be a better person, syempre hindi namin mararating kung ano yung narating namin sa relationship na it's all about positive kung sa hirap natin gagawa, tulungan pa rin, mahal pa rin ang isa't isa. talaga. Oo. Hindi, opo, sobrang mahal naman. Yun nga yung sinasabi ko, dapat habang tumatagal, mas nagiging sweet. Yun yung goal namin, na dapat habang tumatagal nagiging sweet. Hindi mawawala yung sweets, yung sparks, yung love. Hanggang sa huling hininga. Aww. Kaya lang namin ginawa ito. Baka sakaling ma-inspire kayo, makatulong din sa nag-relationship na single mom, single dad din, na maaring may chance pa kayo na pagkaroon ng relationship. Pero, isipin niyo yung work niyo. Kasi, nung nakipaghiwalay talaga siya sa akin, inisip ko na lang na, talaga, hindi na ako magjojowa talaga. Yun. Kaya, basta. Isipin niyo pa rin yung work niyo kahit single man kayo. May work pa rin kayo. Na dadating talaga yung time na may makikita kayo magmamahal sa inyo. Pero, dapat, mahal yung Yun. Yun yung pinakamahalaga. Dapat, kapag pipili kayo ng magiging partner nyo, huwag nyo papabayaan yun. At saka as a single person, hindi lang siya dapat mahal mo, dapat pati yung anak mo mahal mo. Kumbaga, pareho lang ng love na binibigay niya sa kanya. Para yung balik sa'yo, doble din. Kasi doble rin yung nagmamahal. Naiyak ako. Thank you. Kaya love ko siya. Kasi, hindi lang ako yung love. Ayun lang. Lahat ng challenges na pinagdadaanan, even you, even us, na kailangan idaan sa usapan, maayos na usapan. Kung meron ng problema sa anak or sa relationship, pag-usapan lang. So, dun lang din kami nag-grow dahil sa communication is the key. Tsaka sa
pagmamahal palagi na yun ang laging top or pinaiiral is yun lang bago yung the rest. Or kung ano man yung pinagdadaanan, love pa rin nagiging and syempre si Lord siya, kung sa relationship, kung possible, siya yung naging center na. Yun talaga. Marami akong gustong i-share about sa relationship namin na hindi talaga madali. Kasi ano kami, parang hindi kami, indecisive kami. Yung parang wala kaming tutuloy ba namin, lagi kami gano'n, negative siya, negative ako. Yun, nagiging negative kami sa bawat isa. Lalo na kapag may naririnig kami na na-comment ng ibang tao about sa relationship namin. Yun. Lalo na most especially naman, sa physical appearance din para sa akin. Kasi, dati, nakipaghiwalay siya, yung reason niya na gusto niya na matangkad, makinis, maputit lang. Lahat ng lalaki ganun siya. Oo, ganun yung... Gusto ng maganda, maayos, single. Pero, yun yung parang part na hindi nawala ako. tama. Na hindi dapat ganun. Oo. Yun yung... Pero kung gusto mo ng ganun, go mo lang. Pero syempre, based pa rin ang preferences kung paano mo i-define yung lang. Oo, yun naman. Bakit? Ano nangyari? Bakit? Anong kwento? Bakit naging single mom ka? Ako, bakit ako naging single? Ang hirap naman. Hindi, eto na. Bakit nga ba ako naging single mom? Eto talaga yung totoong kwento. Kasi mahal. Tapos sasabihin ko na sa'yo kung bakit ako naging single mom. Kasi kasi ako working student ako. Simula nag-aral ako ng college. Working student talaga ako. Kaya nung nagkataon na may opportunity na pwede akong magtrabaho habang nag-aaral, rinag ko na siya. So, nagtrabaho ako sa isang canteen. Siyempre malayo sa bahay namin. Stay in. Nagtatrabaho ako sa gabi, free time ko, tapos, basta pagkagaling ng school, diretso dun sa tinatrabaho. Kaya, nagpapasalamat din ako nagpapasalamat talaga ako na nagbigay sila ng project. Sobrang grateful. So, yun na nga. Ba't na nga ba ako naging single mom? Kasi dun sa pinapasukan ko, yun. Parang naman kasi, nahihiya ako. Hindi. Talaga, yung tao na yun, for me, yun talaga yung minahal ko talaga siya. Ng sobra. Sobra talaga. Sobra. Pero pa rin ako, bata pa rin ako nun. Kaya ayokong mag-commit. Kahit alam ko na bawal, pinurso ko kasi iba talaga eh. Iba talaga. Parang kasi parang ako taong bundok kasi ako eh. Taong bundok ako na pumunta ng city na sobrang, ganito pala. Ganito pala yung ganito pala dito na hindi lang pala yung mundo ko, ganito lang. Alam mo yun? Tapos, alam mo na, kapag nakakita ng may tsura, diba? Doon talaga. Minahal ko siya kasi siya yung lagi kong kakwentuhan sa about ng mga problema. Nagkakwentuhan kami. Tsaka parang mabiro kasi siya eh. Mabiro siya. Tsaka talaga. Nabulag talaga ako sa pagmamahal sa kanya.
Kaya yung end up is nabuo si Kian. Oo, nabuo si Kian, yun. Alam ko na ano, dahil sa akin, naging single mom ako dahil sa akin. Wala akong sinisising iba. Naging single mom ako dahil sa mga choices ko. Yun lang. Kasi nabulag talaga ako sa yung nararamdaman ko lang, yung pagmamahal ko. Alam mo yun, kasi kapag in love ka talaga, yung sobrang love mo talaga, kahit alam mo na mali, Yung love is tumatamak para sa oo, yung, alam mo yun, alam ko na sa sarili ko na yun lang yung habol niya sa akin, pero, go pa rin ako ng go. Tapos, alam ko naman na basta dahil sa sarili ko kung bakit ako naging single. Pero, minahal ko talaga siya. Sobra. Isang question na everybody make mistakes because our love, nakabulag talaga ang love. Kung ano yung maramdaman mo, syempre, may time na para kayo, too much love will kill you. Sabi nga sa kanta, may gano'n, nakakataka talaga kapag marami binibigay na love. So, it's our choice, our feelings. So, yun ang masasabi ko, kaya siguro napagdaan. Iba't iba naman yung dahilan kung bakit nagiging single mom or nagiging single parent. First, siguro yung, syempre naman tayo ng asawa. Pero yung marami kasi natulad ko ngayon na nagiging single mom dahil sa choice natin sa sarili natin. Wala akong sinisising iba kung bakit ako naging single mom, kundi yung sarili ko. Kasi, choice ko yun. Yun yung naging decision ko dati. Na syempre, yes, may regret na naging single mom ako, hindi ako nakatapos ng pag-aaral ko dahil doon. Kaya, ayun. Pero blessing siya in disguise. Kasi, kung ano na ako ngayon, kung provide ko sa anak ko. Tsaka kung di mo naranasan yun, di mo rin ang makakilala. Oo daw, sabi. Hindi ko daw siya makikilala. Kung yun. Basta, wala akong sinisising iba kung bakit ako nag-isip. Yun lang. Ang regret ko lang talaga, syempre, yung hindi makakasama ng anak ko yung tunay ng tatay, di ba? Yun naman. Pero mas grateful ako na hindi naman nangyari yun. Mas grateful ako na ganito, na naging single mom ako. Pero, hindi ko ina-advise sa iba na hindi ko ina-advise sa iba na maging tulad ko. Ang gusto kong mangyari, isipin nyo kung ano magiging consequence ng mga decision mo, outcome ng magiging decision mo. Siguro, talagang ang pagiging single mom talaga, magiging strong person ka. Pero hindi yun advisable na gawin mo. Kasi para sa akin, gusto ko yung mga kabataan ngayon. Isipin niyo yung mga future. Yung future nyo. Yung, mas lalo na yung magiging future ng magiging anak nyo sa magiging decision nyo. Talaga, too much love, will give you hardship talaga. Magbigay ka ng pagmamahal sa sarili. Yun talaga yung pinakang the best. Okay lang na magmahal ka, pero magbigay ka pa rin ng pagmamahal sa sarili. Yun din naman sinasabi ko sa kanya huwag niya akong mahalin ng sobra. Kailangan may pagmamahal din siya sa sarili.
Kasi sobra talaga. Kapag sobra-sobra kang magpumahal, na wala nang natitira sa'yo, yun talaga yung mangyayari. Magiging mali yung mga desisyon. Yun. Kaya yun, kung bakit ako naging single mom dahil dun sa sarili ko, dahil sa choices ko, wala akong sinisisi. Hindi ko sinisisi yung nakabunti sa akin. Wala talaga. Still, communication is the key. Isa sa mga tutunan namin. Then, Open naman ako sa kanya kung ano yung nararamdaman ko dun kung sa ano rin yung mga decision, kaya as wise as possible, communication is the key para kung ano yung narating namin ngayon, siguro yun din yung isa sa natutunan. kapag sobra kayong magmahal, yung wala na kayong natitira sa sarili mo, may iba kasi tinitake advantage. Yung pagmamahal mo sa kanila, tinitake advantage nila yung pagmamahal mo. Siguro may iba naman, may ibang mga tao na ibang reason kung bakit naging single mom sila. Hindi kami nagja-judge, ayokong pag-judge sa iba. Pero hindi ako nagre-regret kung na may anak ako ngayon. Sobrang masaya ako na may anak na ako ngayon. Kasi siya yung nagbibigay sa akin ng dagdag na palakasan, inspiration, motivation, lahat-lahat. Lahat ng show. Oo. Pinipilit ko sa sarili ko na kahit ganito na yung sitwasyon namin, pinibigay ko lahat ng pagmamahal ko sa kanya. Na maramdaman niya na kahit kulang siya or kahit hindi siya buo, hindi niya nakilala yung tunay ng tatay, buo pa rin yun. Mapifeel niya. Yun. Kaya yun yung isa na rin yung dahilan na hindi ako nagpo-commit kaagad sa mga past relationship ko na MU lang, yung fling lang. Hindi ako nag-commit kasi siya pa rin yung iniisip ko. Nag-start kami sa relationship namin talaga, hindi talaga madali. Maraming negative na iniisip, yun, sobrang negative. Ngayong 3 years na kami, nag-decide kami na i-share yung story namin, As a diary. Diary namin para sa sarili namin. At baka makatulong din sa iba na kung may pinagdadaanan man sila, like our relationship, single mom, single dad, or anything na makaka-relate kayo. So, baka lang naman din magtulong. Oo, yun lang. Yun lang yung tanong nila. Ba't ako nag-isip? Alright, so sa mga next question, comment lang kayo para pag-usapan natin sa mga next video. Bye!